Kabayan, ang halamang kamote ay may malaking bigay na pakinabang sa ating kabuhayan at pang-araw-araw na gamit. Dati-rati ang kamote ay nailalapat sa mga kabataang walang sipag sa pag-aaral. Nasabi noon at may paniwala ang mga matatanda na ang kamote ay halos walang silbi. Subalit ngayon kabayan, ang halamang kamote ay hanap na ng maraming tao sa loob at labas ng Pilipinas. Natuklasang may taglay na mga sangkap na kailangan ng ating kalusugan at pangangatawan. At gamit na panglahok sa maraming lutuing pangkomersyal ng mga malalaking kumpanya sa loob at labas ng ating bansa. Kamote kabayan, may iba't ibang uri, halamang ugat, sweet potato, pinag-uukulan ng panahon at talino ng mga dalubhasa upang makatulong sa ating kabuhayan. Anong klaseng kamuting baging ito, June? Ito po, wala pa pong pangalan itong variety na ginawa po natin. Pero ito po ay product ng tissue culture. Tissue culture po natin to. Okay. So pinarami po natin ito pinaparami natin at ito yung binibigay po namin na planting materials, binibigyan po namin yung farmers, 5 cuttings po nito at napaparami po nila kung minsan 10. Ito po kasi ang pinaka-advocacy ako po ito bago maikalat ko sa buong Pilipinas para yung ang dami nating mga tiwangwang na lupa. Pwede pong pakinabangan kasi pag itinanim mo ito, after 45 days pwede ka nang mag-cuttings. More than 100 days pwede mo nang i-harvest. Ang Kamote, yung size po ng kwad po dito. yung laman. Okay. Yung laman po nito, napakasarap po. Para hindi mo na kailangan po ng asukal. Ganon ba? Ikaw binibenta mo kami Hindi po. Total wala namang kwan po dito. Ito kasi ay kwan po libre. Opo, kaya kung halimbawa may sa programa ninyo may nangailangan, papadalhan po namin ng cuttings. Ano ito? Nakuha mo sa ibang lugar o diniskubre at dinevelop ng Full Green Agri Corporation? Ito po ay nakuha natin sa ibang lugar, kaya lang tissue culture po natin. Iba kasi pag tissue culture mo yung isang bagay, nagbabago ang katangian o characteristics po. Bagamat maraming kahalintulad ang kamote na isang halamang ugat o root crop, ito ngayon ay may malaki ng papel na ginagampanan sa larangan ng pananakahan. Gamit na rin sa produksyon ng pakain ng hayop at isda. Subalit ang pinakamahalaga ay panugon sa hapagkainan. Nakapagpapalakas ng katawan at may bigay na hanap buhay at negosyo. Kamote, sweet potato kabayan, mula sa palatuntunan ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan!
Mamaya kabayan, ipagpapatuloy po natin ang talakayan ukol sa mga uri ng hayop na may bigay na malaking pakinabang sa mga nag-aalaga. Dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang paalala. Kabayan, ang ating alamin ay katulong po ninyo sa paghahanap ng mga proyektong may bigay na malaking pakinabang sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Tulad halimbawa sa pag-aalaga ng iba't ibang uri ng hayop. Naipapayo ng ating palatuntunan ang mga proyektong may agarang bigay na kita o hanap buhay. Sa pag-aalaga ng iba't ibang uri ng itik o kaya'y pato o kaya'y bibe. Bukod sa karne ng mga ito, may bigay na pakinabang ang itlog. Sa ngayon, maraming mga restaurant kabayan ang naghahanap ng mga alagaing tulad ng nasabing hayop na dati-rati ay hindi pinapansin ng marami. Tulad halimbawa sa ibang bansa, ang Peking duck ay may malaking industriya sa karne nito at sa produksyon ng sisiw. Sa Pilipinas, ang itik o mallard ay may bigay na kita sa produksyon ng itlog para maging balut o kaya'y itlog na maalat. Kung kaya't ang nasabing alagain ay dapat na pag-ukulan ng pansin ng mga naghahanap ng proyekto at hanap buhay. Kaalinsabay nito'y ang mga likas na hayop pa rin na tulad ng baboy at manok. Ngayoy tanyag na rin sa buong Pilipinas. Sa Mindanao, nabalitaan po namin kabayan ang mga kababayan nating nag-aalaga ng native o likas na manok, native chicken o kaya'y native pigs. Kumikita po ng maayos. Kaya nga't hindi tayo nauubusan ng mga paksain ukol sa mga nabanggit na alagain. At kung pag-uusapan naman ang produksyon ng baboy na puti na may sariling merkado, masasabi nating higit na lumalaki ang pamilihan para dito. Kung kaya't, hindi rin tayo nagkukulang sa pagbibigay ng kaalaman ukol sa pag-aalaga ng baboy na paramihin at palakihin. Meron akong dalawang baboy, large white tsaka landrace na inalagaan ko na sabi mo hindi ko pwedeng kunin sa kanya yung pampalahi ko, no? Kukuha ngayon ako ng either of the two. Pagka kumuha ko ng either of the two, how do I determine at how do I know na yung baboy na barako, kukunin barako, no? Kung barakong kukunin ko ay pure breed din, paano ko malalaman yan? First of all, yung reliability nga tsaka yung integrity nung kukuhanan mo ng breeders. Yung breeders mong kukuhanan, dapat kompleto yung record nung production niya. Kung saan ang galing yung tatay, sino nanay, ilan ang kapatid, kompleto history. Pero kung meron siyang ganon, at least more or less reliable na siya. Sa itsura, wala ba akong makikita? Well, sa itsura, basic. Yung landrace, nakabagsak yung tenga, mahaba. Yung large white, taas na taas ang tenga. Yung mga ganon. Pagka sinabi sa yung pure to, tapos medyo alanganin yung tenga, malamang hindi puro yun. Basta't nakataas ang tenga niya o nakababa ang tenga niya, puro yun? Oh, 90% puro yun. Sa itsura ng katawan, anong itsura? Yung mga landrace, mahaba katawan, medyo mapayat ng konti. Hindi kasing bilog at saka bulky ng mga large white. Ganun. Ang landrace, mas mahaba siya ng konti kaysa sa large white. Sigurado ba yun? Masisiguro yun? Sigurado yun. Pagka pumasok na yung durok or pit train doon sa dalawang lahi na yon, na sabi mo kinakailangan terminal, pangkarne, pampalengke na yan, bakit inire-recommenda pa rin yung triple crossing ng ating mga nag-aalaga? Actually, kung tutuusin mo talaga, pwede kung sa pwede. But kung commercial producer ka, hinahanap mo efficiency. Gusto mo lahat ng ipanganak, mabilis lumaki, o mga anak ng tama. Ngayon, pagka kumuha ka ng triple way cross na gano'n na mayroong terminal bloodline, may konting risk doon.
na hindi siya pwedeng magpagatas, o baka minsan yung babaeng nakuha mo medyo masculine, maganda nga forma pero hindi naman naglalandi. Minsan naman ang cycle very irregular. Ayaw mo nang ganun na sa breeder. Gusto mo yung breeder mo regular ang cycling niya, na pagka pinabulugan mo sigurado magbubuntis. Kabayan, ang mga nabanggit po nating proyekto lalo na sa pag-aalaga ng baboy ay may magandang kinabukasan sa Pilipinas. Lalong lumalaki ang pamilihan at pangangailangan ng karne ng baboy. Kung kaya't magandang maging bahagi ito ng inyong mga plano at hangaring magtayo ng negosyo sa larangan ng paghahayupan. Ang lahat ng ito, kabayan, sa ating dagdag kaalaman ng palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Petro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Antabay po kayo, kabayan, sa ating susunod na tatalakayin. Ang mga sagot naman sa mga kahilingan at tanong sa ating palatuntunan. Q&A pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay, kabayan, patuloy po tayo sa ating palatuntunan sa araw na ito. Unahin natin ang tanong mula kay Ginoong Santi Tamundong ng Pampanga. Saan maaaring makakuha ng kiti o sisiw ng ostrich? Mahal ba ang bentahan nito? At maselan bang alagaan? Ang unang tanong, makukuha po ninyo ang ostrich sa bayan ng San Leonardo sa Nueva Ecija. Sa farm po ni Ginoong Mike Gross. May karatula po sa kahabaan ng highway sa nasabing bayan. Medyo mataas po ang presyo pero kung kaya po ninyo, walang problema. At kung mahirap alagaan, may kahirapan po ng kaunti, kabayan, pero ituturo po sa inyo ang tamang pag-aalaga. Ang ukol naman sa demonstration farm ng ating alamin, ito po ay hindi naman kalakihan at ang mga makikita po ninyo ay sa larangan ng paghahayupan, pag-aalaga ng iba't ibang uri ng isda sa concrete tank, mga halamang prutas at gulay at marami pang iba. At pwede po kayong doon umattend ng livelihood seminar ng GSK. Ang tanong ay mula kina Silvestre Magsino at Lulu Buencamino. Hayaan po ninyo, kabayan, i-aanunsyo po namin ang petsa ng mga seminar doon. At ang huling tanong ay ukol naman sa iba't ibang paraan ng pagpaparami ng halamang prutas.
Narito ang tinatawag na bowling kabayan, paglilipat ng punong prutas. Ano ang pinaka-importanting dapat pakatandaan ng magbo-bowl at hindi ba mamamatay, may stress ang nasabing halaman? Unang-una, dapat po ay ingatan ng isang nagbobol o kaya kung tawagin nagpipilon Aha. na mabasag yung immediate na lupa na nakakapit dun sa ugat ng halaman. Ano yung immediate na lupa na hindi dapat mabasag o Yung masira? pong lupa na dun nakakapit yung mga ugat. Pero meron siyang tinatamaan ng mga ugat na maliliit. Yung pong ugat na maliit, okay lang po yun. Kasi ang huwag lang po mapuputol yung pinakang primary root. Nasaan ang primary root niyan, yung kanyang principal? Ang kalimitan po na ang ugat no, naroon sa gitna. Nasa gitna. Okay, wag dapat masira yon. Tapos, anong ginagawa ng dalawa nating kasama rito, inuukit niya yung paligid. Yung paligid po, para sa ganon, makuha ng buo yung lupa na doon na mismo nakatanim yung halaman. Gaano po kalayo sa pinaka main trunk niya ang paghuhukay? Depende po sa laki ng puno. Pero kung ang puno ay tulad lang ng bayabas, tulad po ng ating binobol ngayon, pwede na po yung mga 6 inches ang layo sa trunk. Ang layo. Hindi na po aabutin yung pinaka-principal na ugat? Yung sa height po ng halaman na yan, ay yung mga 3 feet lang, hindi na po aabutin yung primary root. Ano po ang lalim na gagawin po ng mga bata? Yun po na-estimate natin na siguro ang mga SMP lang ang magiging lalim niyan. Isang pie lang po. Opo. Pagkatapos po, anong gagawin pagka nahukay na po nila? Pag nahukay na, naalis na yung mga lupa sa paligid, yun po ay babulutin ng isang sako o kaya plastic. Opo. Tapos yun, tatalian para pag bubuhat o pag aalsa ng puno ay hindi mabasag yung lupa. Ang ibig sabihin nun, paano natin isisingit po yung sako niya? Anong gagawin nila? Yun po ay pagkahukay na nung tamang lalim, ibabalot po yung sako, isusuot sa ilalim ng pinakang bowl. Tapos yun, itatagilid yung halaman at yung tatalian. So aangatin yung halaman? Aangat po yung halaman. Hindi ba masisira po hindi ma-stress yung halaman yan? Yung pong halaman na-stress na yon pero mild. Mild stress. Kaya po ating iniiwasan na mabasag yung lupa. Okay, kapag ka sila po ay nabunot na, ano po ang dapat na gawin ng isang kumuha at magtatanim nito? Dapat po ay naka-ready na yung paglilipatan. Paglilipatan. Oho. Mga gaano katagal po bago pwedeng ilipat ito? Hindi ba mamamatay habang nandun po siya sa sako? Mas maganda po sana kung merong matagal-tagal na panahon, pwede yung paghunaan doon sa pag-inaalsa ng yung pinagpipilunan o pinagbobolan, siguro mga 3 days. Pero sa kaso pong ito, tayo nagmamadali, basta maingat lang ho yung pagbobol at hindi mabasag, okay na po yung ilipat siya agad. Kabayan, sa Agricultural Park ng ating alamin ay may mga demonstration din po sa pagpaparami ng mga punong prutas at mga paraang magagamit ninyo sa larangan ng paghahalaman. Ang lahat ng ito, kabayan, ay handog sa inyo ng palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Petro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga
Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Mamaya kabayan ang mga pagpapakitang gawa sa ilang seminar ng ating palatuntunan sa Gabayan sa Kabuhayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay kabayan, ang mga seminar po sa kabuhayan ng ating mga naisasagawa ay pwede po ninyong salihan sa Agricultural and Fishery Park ng ating alamin. Kontak lamang po kayo sa amin sa aming tanggapan. Doon po natin isasagawa ang mga nahiling pong seminar para makita rin po ninyo ang ibang proyektong gusto po ninyong gayahin o pamarisan. Bueno, ang isang halimbawa ng pagpapakitang gawa ay amin pong ipakikita sa araw na ito. Okay, preparation. Tingnan ninyo to. Sa primero, magkakaroon tayo ng boiling water, no? Pagkatapos, cassava flour, extraction ng coconut milk, merong second extraction, merong first extraction. Sa actual po nating paggawa, mag-uumpisa po tayo dito sa kanan. O ano yon? First extraction. Coconut, gagatain po natin, no? Ito na, o dilagyan mo ng 3 cups water, pigain mo. O pagkapiga mo, salain mo. O pagkasala, ihiwalay mo dyan. I-set aside mo dito. O, nasa bowl. O, susunod, yung pangalawang gata, nagata mo na eh, may sapal pa. Punin mo yung sapal. Pagkatapos, lagyan mo ng tubig. O, pagkatapos, pag napiga na, hindi nasa isang bowl na gayon. Na-filter nyo na yon. Lalagyan nyo ngayon ng powder milk. O, pagkatapos, lalagyan nyo ng yung 4 na itlog. Pagsamahin ninyo ngayon doon sa gatas. Pagkatapos, sasalain uli. O iset aside uli yung bowl dyan. E di 2 bowl na nandyan. First extraction, na meron lang 3 cups water. Tapos may second extraction ka, na nilagyan mo ng gatas, tinunawan mo ng gatas, ng powder milk, at saka nilagyan mo ng binating itlog. Ayan. O di nandyan na yung 2 bowl, na set aside na. O kumuha ka ngayon ng cassava flour. Lalagyan mo siya ng 2 cups water. Yan. Tapos, hahaluin mo siya ng hahaluin. Tapos, ipipilter mo. O, isama mo rin dyan. E di 3 na yan. Una, first extraction, na may tubig. Second extraction, na may gatas at may itlog. Tapos, cassava flour, na merong 2 cups na tubig. Marami pong seminar na itinataguyod ang ating alamin na pwede po ninyong salihan kabayan. At tulad ng maraming nakadalo na, maaari din po kayong makabuo kagad ng isang hanap buhay o negosyo sa maliit na puhunan lamang. Gabayan sa Kabuhayan ng palatuntunan ating alamin. Ang isusunod po natin kabayan ay bahagi ng isang pulong-pulong na naisagawa sa lungsod ng Tarlac sa pakikipag-ugnayan sa FeedPro at palatuntunang ating alamin. Mamaya kabayan, pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory.
Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities I get to know kung may pasok o wala. for fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Si noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Pitro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Alam po ninyo kabayan, kamakailan, naidaos ng ating alamin at Feed Pro ang isang pulong-pulong pangkabuhayan sa lalawigan ng Tarlac na dinaluhan ng marami nating mga kababayang hangad na makakuha ng mga makabagong kaalaman sa pag-aalaga ng baboy. Dumalo ang ilang pinuno ng lalawigang pamahalaan na pinangunahan ng kanilang provincial agriculturist na si Dr. Edwina Weng Tabamo. Sa tulong ni Dr. Tabamo, nakapagbigay ang pamahalaan ng nasabing lalawigan ng 100 biik na naipamahagi sa mga nag-aalaga ng baboy. Ang iba na may naging bahagi ng isang raffle na ginawa ng ating palatuntunan at Feed Pro. Nangako rin si Dr. Tabamo na tutulong silang maipatupad ang PIGS sa buong lalawigan ng Tarlac upang marami ang mahikayat na mag-alaga ng baboy sa maayos na paraan. Nabanggit niyo ang Feed Pro, natural way of raising pigs. Ano po? Yung sa ngayon, ang tinatawag namin profitable innovative growing system. Innovative. Hindi lamang indigenous. Kung hindi, pwedeng baguhin basta't walang masamang amoy na ibinibigay. Ang ating alamin, may demonstration farm. Inimbitahan namin kayo, pumunta kayo sa ating alamin Agri-Fishery Park sa Lipa. Nandun po ang ating PIGS at saka mga puting baboy at iba't ibang klaseng hayop na pwedeng alagaan which you can grow in your own backyard system. Okay? Ano po ang palagay ninyo sa PIGS ng Feed Pro? Ito po ba ay susuportahan ninyo sa pamamagitan ng pag-expand ng sistemang nabanggit na walang masamang amoy sa inyong babuyan? Of course. Ito po yung gusto natin. Kaya nga ho, patuloy po ang ginagawa natin pag-aaral at pag-seminar sa ating mga kabayan na talagang tangkilikin yung natural farming. In fact, kaya nga ho, andyan ang Natural Tarlac. Yun po yung nag-umpisa ho tayo sa Natural Tarlac. And then, andyan yung ating organic agriculture. Sabi ko nga kanina, hindi lang kasama dito yung rice, corn, high-value crops, vegetable fruits. Kasama rin dito yung ating livestock and fisheries. At kami po, sumusuporta po kami sa programa yung Feed Pro. At kami po, sabi ko nga nung tumawag yung staff nyo,
na sabi ko kasama nyo kami dyan dahil yan ang aming isang hadikain na mapaunlad ang agrikultura na talagang walang hindi nakakasira ng kalikasan yung amoy, di ba? Kung hindi maganda na yung production, healthy yung ating mga baboy na kinakain, safe sila. At the same time, napapanatili pa natin na presko yung ating kapaligiran. Ganda. May full support, ano? Full support si Ma'am, si Dr. Weng. Binanggit niya ang dispersal. Mamaya, pwede bang hulihin natin itong alin to? Hulihin natin, ano? Mamaya, may paraffle kami. Yes. Magbibigay kami ng nakita niyo yung TV screen namin? Kaya, may TV screen kayo. May isang pinakamahal yan. Tapos, pag binaligtad ninyo, pwedeng lutuan. Okay. Total, may raffle tayo, ma'am. Nandyan naman sila Miss Yap. Nandyan si Governor Yap. At yan, pag sinabi ko, matagal na sila, no? Pag sinabi ko, Governor, pwede bang mag-donate kayo ng baboy na ipaparaffle namin? Ang isasagot niyan, yap ka, Jerry. Di ba, no, ha? Ngayon, si Dr. Weng, pwede bang maawitan namin kayo? Aawitan kita. Ben ka, Jerry. Tamo, ano sabi ng mga Kapampangan? Weng, di ba? Hindi, Ilocano yun. Ilocano yun. Ay, Lucano. Ilocano yun. Uwa ka, Jerry. Uwa. Tamo, hindi ko pa sinasabi kung ilan. Bibigyan daw tayo ng 30 biik. Kaya daw. Approve! Kaya. Tino mo, 100. 30 lang hinihingi mo, 100 ang Ay! Doktor, iraraffle namin mamaya. Baka hanggang alas 6, di pa na tayo natatapos. Yung 30 lang irarapol natin kasi hindi tayo represented. Baka yung ibang mga grupo natin. Yung 30 Yes. kaya namin. Hindi, okay lang. Kahit na hindi 30, kahit na mga 20. Kasi, how many barangays do you have in Tarlac? 758 po. O 758. Nakakahiya naman, wala yung iba rito, no? Kaya, Buong probinsya po yun, ha? kaya nga, buong probinsya, nakakahiya. So, yung iba, i-disperse nila yung 100. Pero, ang kukunin lang namin, 20 lang. Para sa inyo, di ba? Waka, Jerry. Waka, Jerry. I-announce nyo rito na kayo ay magbibigay ng raffle na 20 biik. Ibibigay natin mamaya. Hindi pa ho natin mabibigay mamaya. Bibilhin pa namin. Hindi, ira-raffle na namin. Tamo, binabago na kagad, oh. Hindi kasi sabi mo, ibibigay mamaya, baka hanapan ako ng baboy na iuwi nila. Ang iuwi lang nila, yung raffle ticket. Alam nga namang magbibit-bit kayo ng baboy mamaya. Hindi. Kung may mga stamp number kayo, di ba? Yun po, ira-raffle namin. Raffle yan, raffle, ma'am. Okay, ma'am, bago ho tayo magwakas, ano po, sapagkat natutuwa kami, nakapiling namin kayo. Okay, ma'am, pwede bang magbigay kayo ng pahapyaw na pangungusap para ika nga bago po kayo umalis, matutuwa po kami na maaalala namin kayo habang kayo po ay nagmi-meeting doon. Okay, again, magandang umaga ho sa ating lahat. Thank you very much Ka Jerry sa programang ito. Ang ating pulong-pulong pangkabuhayan kay Ka Jerry. In fact, palagi nating pinapanood at dati na rin nating kasama si Ka Jerry. Ang rest assured po of our full support sa lahat ng mga programa ng organic agriculture, in fact, and natural farming na ginagawa natin. Kaya nga ho, andyan ang ating natural Tarlac, di ba? Di ba? Natural Tarlac? Natural ang ganda, natural ang galing ng mga Tarlakenyo. Tayo po yun. Palakpak naman dyan. Naku kabayan, naging masaya ang pulong-pulong pangkabuhayan sa nasabing lalawigan. Bukod sa mga taga-Tarlac, dumalo rin ang ilan nating mga kababayan mula sa lalawigan ng Pampanga at nakibahagi sa mga talakayan at biyayang naibigay sa mga dumalo. Pulong-pulong pangkabuhayan, kabayan,
hatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng FeedPro at ng palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng FeedPro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Kabayan, sa huling bahagi ng ating palatuntunan, mga kaalaman sa isang agricultural center sa lalawigan ng Tarlac na nag-aalay ng tulong sa mga naghahanap ng kaalaman sa pananakahan at pangisdaan. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Kabayan, sa aming pagdalaw sa lalawigan ng Tarlac, napadako ang ating alamin sa sentro ng palasubukan sa nasabing lalawigan. Do'y naipakitang muli ang ukol sa ilang proyektong hanap sa ating palatuntunan. Una na, ang ukol sa produksyon ng kabute at iba pang mga proyektong makatutulong sa pag-unlad ng ating kabuhayan at kapaligiran. Ang nakaugnay ng ating alamin ay si Ginoong Ramon Timbol, Center Chief ng nasabing tanggapan. Okay, Mon, alam mo, ang programang ating alamin ay mayroong Agricultural and Fishery Park sa Lipa. At doon ay naipakikita namin ang iba't ibang mga proyektong pwedeng pasukan. Pagkatapos, kung magkaka-interes ang mga kababayan natin, nire-refer namin dito sa mga lugar na pwedeng pagkunan ng karagdagang informasyon at saka mga materyales. Ano ang makikita aside from the mushroom dito sa inyong sentro? Aside sa mushroom, meron din kami mga tissue cultured na banana at saka kamote. Meron kaming mga organic biopesticide, mga insecticide yan. Saka itong bago namin ngayon dito sa hybrid na seed production ng rice. Ang ibig mong sabihin, itong lahat ng ito ay dinevelop ninyo hindi para lamang sa gobyerno, kundi para sa mga kababayan natin. Ay, tama. Para sa mga magsasaka talaga itong mga technology na dinedevelop dito. Okay. At sa palagay mo, itong inyong sentro makatutulong sa mga nagtatanong sa atin? Malaking tulong kasi sa ngayon, dinudumbog na nga kami ng mga magsasakang pumupunta dito para malaman kung ano yung mga technology kailangan na nila. Marami nang pumunta. Isa-isahin natin. Sa organic, pare ko, ano ang pinaka-sentro punto ng inyong operasyon sa organic farming? Sa organic, yung pagpoproduce ng vermicast, yung organic fertilizer. Dito mayroon kaming vermiculture production. Nagpoproduce na kami ng vermicast, vermicompost. Yun ang malaking sa organic farming na hinahanap ng farmer, yung organic fertilizer.
At pwedeng pakinabangan. Yes, pwedeng pakinabangan yan. Alam mo, Mon, as early as 1972, kinakampanya na ng ating alamin, kasama namin si Dr. Rafi Guerrero nung mga panahong iyon na nasa CLSU pa, at pagkatapos ng sumikat ang vermiculture na wala, at sumisikat na naman ngayon, sa palagay mo sa ngayon, pwedeng hindi na mawala ito? Siguro hindi na mawawala kasi kailangan talaga dahil yung lupa natin ay sira na. Kaya pwedeng rejuvenate through the introduction of organic fertilizer. Sabi nila, ito mga labi sa mushroom pwedeng gamitin. Yeah, yung mga yung ginagamit nila sa fruiting bag pagka hindi na namumunga, yan papakain namin sa bulate at magiging vermicast na siya. Yeah. Okay, and doon sa sentro mo, sabi mo meron kang tissue culture sa kamote at saka sa banana. Ano yung mga particular na saging at saka tissue culture na mga kamote ang dinidevelop ninyo? Sa sweet potato, meron na kaming 4 na variety na nandito. Na pwede na namin i-distribute sa mga farmer. And then sa banana, yung namin yung lakatan. Yan, meron na kaming lakatan na tissue culture banana. Alam mo, pinuntahan namin sila Velet sa STR sa Laes, Bakit lakatan ang inyong itinutulak? Kasi yun ang mas madaling mag-adapt sa lugar. Madali siyang tissue culture and then ma-adapted siya sa lugar natin, lalo dito sa Region 3. Bakit hindi saba? Yung saba nga, medyo mahirap siyang i-produce, and then ayaw siya ng mga farmer din na nagtatanim. Kasi mahirap siyang palakihin. Kasi ang saba, binibili yan sa ibang bansa ngayon. Tapos yung kamote mo? Yung kamote, yung galing ng galing ng Biscay variety. Binigyan lang kami ng mother plant, yun ang pinroduce namin for distribution. Naparami naman ninyo? Naparami na. Marami na kaming cooperator sa labas na nanggaling dito yung kanilang bini. And then yung mga farmer doon, meron na silang nursery din na pwede silang magbigay sa mga kapwa farmer nila. Ano ang particular na karakteristik katangian ng nasabing kamote na maganda? Ayun, ang nakita nila ngayon dahil ang problema sa kamote, yung mayroon silang sakit na tawag nilang kulot Ayun, pagka kasi na-produce mo sa tissue culture yan, magiging free disease. So pag binigay mo sa farmer, wala na siyang disease, wala na siyang problema sa disease ng kamote. Pero pag pinaparami yan sa field, hindi ba yan bumabalik doon sa dati niyang katangian? Hindi naman, basta close monitoring lang para malaman mo kung ano yung nagbabago and then magkakaroon ka ng selection. Okay. And aside from those na binanggit mo, ano pa makikita rito? Yun nga, yung sa high value commercial crop, yung may nursery din dito. Kumbaga, nagpo-produce din kami ng mga planting material. Assorted yan May konting forestries din pero mas marami yung assorted fruit trees. And then yung nga yung mga kakao at saka yung mga kamuting kahoy kasi high value na rin yan ngayon At ito ba tatanggapin ng mga farmer natin? Lahat naman nung pinoproduce dito tinatanggap kasi bago kami mag-introduce dito, inaalam muna namin kung ano yung kailangan ng farmer. So pagka nag-produce ka, talagang kailangan siya ng farmer. Yung mga farmer na nagpupunta rito, saan lugar nang gagaling? Bukod dito sa Region 3, Aurora, Zambales, may mga taga Pangasinan na rin na pumupunta para kumuha ng mga planting materials. Ang sentro ba ninyo kakaiba dun sa ibang mga center sa ibang panig ng Pilipinas? Halos parehas lang, kaya lang yung kagandahan dito, yun nga, kung ano yung need ng farmer, yun ang pinoproduce namin sa station. Okay. Yun ang malaking factor. Kasi bakit ka magpo-produce kung hindi naman kailangan ng farmer? Yan. Kasi halimbawa sa Region 4, yung native pigs, tsaka yung mga kakao, di ba? Yung coffee. Yung dito naman sa inyo, nakita ko mushroom ang pinakamalaki. Mushroom kasi maraming, dahil nga rice area yung region, maraming mga farm waste na pwedeng gamitin para makapag-produce ka ng mushroom. Okay. At sa palagay mo, ano ang pinaka magandang